dimensyon ng paningin at tunog at lasagna, ang dimensyon na kilala bilang Garfield Zone. Uh-oh. Naku, mukhang magiging isa to sa mga weirdong episode ng show. Ang pangkaraniwang bahay na ito, dito sa pangkaraniwang distrito, ang pag-aari ni John Arbuckle na kakaiba lang na pangkaraniwan. At itong tila sobrang timbang ay ang pusa ni John Arbuckle, si Garfield, na masasangkot sa kaguluhan at katatakutan. Ibig sabihin, hinihintay ko ang mailman. Ay, nako! Ay. Palagi mong titingnan ang oil nito. Bawas na sa 1/4. Ayoko na! Uwi na ako! Ay, edi hindi mo nakakainin itong lunch pack na baon mo. Liver pala. Kinabukasan, dumating agad ang kapalaran. Arbuckle! Pinto! John Arbuckle, ako si Professor Bonkers, head ng Scientific Type Research sa Postal Headquarters. Ikaw at ang pusa mo kailangan sumama sa amin. Paano kung ayaw namin? Huh? Nandito kayo para itama ang isang sitwasyon na hindi kinakaya at kailangan ng maituwid ang mali. Hindi nakatanggap-tanggap na isang alagang pusa ay tinatakot ang aming mga mailman. Ayun? Uy, nakakaamoy ako na makakain. Mr. Arbuckle, napili ka para makasali sa isang eksperimento na magpapabago sa pag-ahatid ng mga sulat sa atin. Ito ang sulat na dapat ihatid sa iyo ngayong umaga. Ang gagawin ko ay molecularize ito. Huh? Ano ba? Ang mail ko! Sulat yan galing sa mama ko! Ang sulat mo, Mr. Arbuckle. Masdan, ang tamang paraan ng isang alaga para bisitin ng postman. Aray ko, sayang. Ano yan? Simula ngayon, ang iyong sulat ay dadalhin na sa isang holographic mailman. Isang holographic mailman? Isang 3-dimensional image na kaya magpadala ng digitiles mail. Gumawa kami ng paraan para protektahan ang aming mailman mula sa nilalang na tulad ng pusa mo. Magandang araw sa iyo, Mr. Arbuckle. Kailangan kong subukan ulit ito. Ay! Ang hirap naman ito. Ano nang gagawin natin? Alam ko nang gagawin. Kakain pa ako ng isa pang taco. Hey! Wala na. Kaya sinimut-simut na ng pusa ang plato. Pero ang hindi niya alam, isang maliit na patak ng taco sauce ay napunta sa isang whisker niya at pumatak sa computer master control. Ang patak na magsisimula ng short circuit at babaguhin ang mga bagay kaya ang cyber mailman ay hindi maipadala ang sulat ngayong araw. Ang dadalhin niyang sulat ay para bukas. Malas mo, pusa! Pasensya, aso! Hindi nyo na mapapalayas ang mailman na ito kahit kailan nyo gusto. Lalo na tong pusa na to. Magandang umaga, Mr. Arbuckle. Sulat mo. Salamat. Oo nga pala. Meron din akong newspaper para sa'yo. Huh? Magandang umaga. Nandiyan siya, Odie. At inaasar niya ako. Kakaiba to ah. Itong newspaper na nakuha ko may winning numbers na kasama. Ang alam ko mamayang gabi pa ang draw nito. Pero mas kakaiba to. Ang date ng newspaper hindi para sa ngayong araw. Date ito para bukas. Nang hapon na yon, bumili siya ng ticket. At ito na ang ating winning lottery numbers ngayong linggo. Ito ang mga sumusunod. 1, 7, 23, 30, 40, at 41.
Ang bonus ay number 21. Meron ako ng lahat ng yan! Mayaman na ako! Napakayaman ko na! Sabayan kaya natin siya. At dahil ito sa nakuha ko newspaper ngayon na para bukas! Naku, ano kaya kung bukas makuha ko ulit ang para sa makalawa? At ayun na nga, nangyari ang inaasahan niya. Eto na, Mr. Arbuckle! Ayos! Kaya araw-araw, bumibili siya ng isa pang lottery ticket. 3, 13, 22, 31, 41, 42 at bonus number ay 11. Kaya tuwing gabi, nananalo siya. Ito ay 3, 13, 22, 31, 41, 42, bonus number 11. Isang milyon na naman. Magpahinga kaya ako bukas para hindi ako makasali. Sa tingin ko dapat sumali pa rin ako. Kakailanganin ko nga ng pera. Kaya nalaman din na lahat ang pagiging swerte niya. Mr. Arbuckle, nanalo ka ng lottery ng 42 times na sunod-sunod. Paano mo nagawa yon? Siguro magaling lang talaga ako manghula. Palagay ko ang gagawin mo, ipapaubaya mo ang pera mo sa isang sikat na investment expert tulad ni Bernie Scamberry na kayang gawin itong triple. Madalas ko lang pakainin ang pusa ko. Hindi ko pa alam ang gagawin ko. Teka, ano nga ulit ang pangalan niya? Gagawing triple ang pera ko? Pagkalipas ng isang oras, si John Arbuckle nasa opisina na ng sikat na investment counselor, si Bernard Scamberry. Ito na, Mr. Scamberry, ang certified check na lahat na napanalunan ko. Magaling! Ako nang bahala sa pera mo. Malaking pagkakamali ito. Oo naman. Nagamit sana niya yun sa pagbili ng mga Italian restaurant sa bayan. Ay, kung mangyari yun, kukuha ko na isang maliit na hotdog cart. Hindi mo ito pagsisisihan, Mr. Arbuckle. Ang milyonaryo, kaya kong gawing bilyonaryo. Ang bilyonaryo, kaya kong gawing trilyonaryo. Ayos yan, Bernie. Alam ko mapagkakatiwalaan kita. Ay, mukhang uulan. Sa tingin mo, ulan, Garfield? Pwede kong tingnan sa newspaper para bukas at malaman kung umulan ba ngayon. Sabi rito, cloudy ngayon pero walang ulan. Kita mo? Sabi rito sa ilalim ng picture ni Bernie... Bernie? Sabi ng mga otoridad ng investment counselor na si Bernard Scamberry lumipat papuntang Brazil, dala ang milyong pera ng mga kliyente. Hindi! Wala na siya! Pati na ang pera mo. At mula sa bintana, naririnig nila ang sinasabi niya. Pagdating ko ng Brazil, patatalang ko kayo ng postcard na hawak ang pera nyo. Ay, nagawa nga niyang tangayin ng pera. Well, hindi na masama. Basta nakakuha ko ng newspaper ng future, mananalo pa rin ako sa lottery para makabawi. Hindi pa ako nakakabili ulit ng ticket para mamayang gabi. Tingnan natin ang mga winning number. Hoy, yan ang basahin mo. Ano naman ang importante dito? Misteryosong pagsabog, sinira ang Post Office Experimental Lab. Teka, doon nila tayo dinala doon. Ang sama naman na nangyari. Si Arbuckle kasama ng mga alaga niya nagmamadali papunta sa lab na may magandang intensyon. Pero ang hindi nila alam, hindi mo pwedeng baguhin ang hinaharap. Parang may mali sa central core ng Cyber Mailman Digitizer. Mukhang may nangyaring short circuit dito. Paano naman yun nangyari? Imposibleng mangyari yun. Maliban na lang kung may gumawa ng pinatakan ng taco sauce ang loob nito. Dalihan natin guys! Bilis! Post office to, hindi ba? Wala naman nagmamadali rito. Parang amoy sunog. May chance bang sumabog ang bagay na to? Walang mangyayaring ganon. Itataya akong reputasyon ko rito. Malapit na sumabog ang lab na to! Hindi ko itataya ang buhay ko rito! Ayan, ang nangyari lang sa Cyber Mailman Project, pipilangin pa ng ilang taon para ayusin nila yan. At ibig sabihin, wala ng newspaper delivery para sa akin.
Hindi pa yan ang pinakamasamang parte. Ang pinakamasamang parte ay ang Herman Post. Courier letter carrier. Babalik siya sa dating gawin ng pagdadala ng sulat. Nagawa ko magdala ng sulat ng hindi inaarap ang pusa na yun. Nako! Yan ang mapapala mo. Sa Twin Bills lang ang dinadala mo rito sa amin. Tulong! Tulong! Hindi! Buset ka! At nangyari na nga. Ang mailman na inakalang ang siyensya ang magdadala sa kanya na makaiwas sa hinaharap ng walang pusa, nalaman niya sana na hindi mo matatakasan ang kapalaran sa loob ng Garfield Zone. Sabi ko na nga ba magiging isa to sa weirdong episode.